Sa palagay ko po ay nambalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot at bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ng Pilipinas ang sitwasyon sa gitnang silangan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Binigyan din ni Pangulong Marcos na mula nang magsimula ang hidwaan, mahigpit na monitor ng pamahalaan ang sitwasyon sa Middle East, kung saan ang Embahada ng Pilipinas at mga labor attaché ay inilagay na sa heightened alert simula noong hapon ng Sabado. Anya, sa ngayon ay wala namang naiulat na Pilipino ang nasaktan o namatay matapos ang palitan ng pag-atake ng Israel at Estados Unidos laban sa Iran. Batay na rin sa ulat ng mga Embahada ng Pilipinas sa nasabing rehiyon. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nagmo-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. Ayon sa Pangulo, nananatiling nakaalerto ang pamahalaan at marami anya sa mga Pilipino ay nailipat na sa ligtas na lugar. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay kapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. Ayon kay Department of Foreign Affairs sa DFA Secretary Teresa Lazaro, inatasan na sila ni PBBM na magpatupad ng contingency plans para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa nasabing mga bansa. Pinaghahandaan na ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense ang posibleng repatriation ng mga Pilipino sa Middle East sakaling lumala ang sitwasyon doon. Nakaalerto na ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense na tumulong sa pagpapauwi ng mga Pilipino sa Middle East kung lalala pa ang kaguluhan doon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon sa Middle East at nakikipag-ugnayan din sila sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers sa posibleng paglilikas ng mga Pilipino na nasa gitnang silangan. Sa ngayon, aniya limitado lamang ang tensyon sa Middle East at wala pa itong banta sa teritoryo ng Pilipinas. Pinapayuhan ng publiko na manatiling kalmado at huwag agad maniwala sa mga balitang hindi kumpirmado. Iwasan din anila ang pagpapakalat ng maling impormasyon upang hindi magdulot ng takot. Handa ang AFP na tumulong sa mga operasyon tulad ng paglikas at pagpapauwi ng mga Pilipino kung kinakailangan. Ayon naman sa Department of National Defense, pangunahing layunin nila ang kaligtasan ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasa ibang bansa. Patuloy ang kanilang paghahanda sakaling kailanganin ng agarang aksyon. Inihayag ng Department of Migrant Workers o DMW na wala pang pangangailangan para sa mass o mandatory repatriation sa mga overseas Filipino workers sa Middle East sa kabila ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, patuloy na nirerepaso ng Department of Foreign Affairs ang mga alert level at hindi pa umaabot sa puntong kailangan ang malawakang pagpapauwi ng mga OFW. Binigyang diin ni Secretary Kakdak na ayaw ng pamahalaan na magdulot ng panik sa mga Pilipino sa abroad. Subalit, pinalalahanan silang sumunod sa mga advisories ng Embahada at Migrant Workers Office. Kabilang dito ang pagsunod sa host country rules at pagpunta sa shelter kung kinakailangan. Pinayuhan din ng mga OFW na manatiling maingat, sumunod sa batas at iwasan ang pagsali sa mga sensitibong usaping politikal, lalo na sa social media. Hataw Balita ngayon! Isinara ng Islamic Revolutionary Guard Corps
o IRGC ang Strait of Hormuz sa gitna ng tumitinding tensyon matapos ang opensiba ng US at Israel laban sa Iran. Naglabas ng babala ang mga otoridad sa mga barko sa rehiyon, iwasan ang pagdaan sa naturang choke point. Sa Strait of Hormuz, dumadaan ang humigit kumulang na 20% ng supply ng langis at liquefied natural gas sa buong mundo. Kaya naman, nangangamba ang mga eksperto sa magiging epekto ng naturang pagsasara sa presyo ng langis sa mundo. Nako, hindi po mabuting balita, no? Dahil milyong-milyong mga kababayan natin ang nagtatrabaho at naninirahan sa gitnang silangan at nagkaroon na po ng putukan sa gitnang silangan. Matagal na pong inaasahan ito dahil alam naman natin na iba talaga ang tripping ni Trump ngayon. No? Binabaliwala niya ang international law na nagpabawal ng paggamit ng dahas, lalong-lalo na kung ito ay nakalaan para kontrolin ang tanging yaman ng isang bansa. Ginawa po ni Trump ang paglusob sa Venezuela dahil siya ay nais na niyang makontrol ang oil reserves sa Venezuela na pinakamalaki sa buong daigdig. At ngayon naman po ay ayun, binobomba ang Iran at alam naman po natin yan ay pagkaka-interest din sa oil reserves ng Iran dahil alam naman natin na isa sa major oil producing countries ang Iran. Pero ang tanong, sa kabila ng katotohanan na nagpuputukan na sa gitnang silangan, nasaan ang ating bangag na presidente? Ano ba ho talaga ang magiging impact na itong putukan sa gitnang silangan sa ating mga Pilipino? Well, ang una-una, yung kaligtasan ng ating at least 1 bilyong mga nagtatrabaho sa gitnang silangan. Hindi naman po localized ang conflict. No? Lumawak na po ang conflict dahil ang Iran gumante sa pagkakabomba ng Israel at ng Amerika sa kanya sa pamamagitan ng pagbobomba din ng UAE, pagbobomba rin ng Qatar, pagbobomba rin ng Oman, kung hindi ako nagkakamali. No? At syempre, dahil ang Israel ay involved dito, kasapi na rin ng Israel. Alam niyo, nakakatakot dito sa gerang ito, hindi lang dun sa kaligtasan ng ating mga mamamayan na halos 1 milyon dyan sa gitnang silangan, kung hindi yung probability na ito ay lalawak pa. Bakit? Kasi nga po ang Iran, talagang tinatarget niya yung mga base militar ng mga Amerikano na naka-locate doon sa iba't ibang bansa ng Middle East. Kaya nga po, tinarget niya ang Qatar dahil meron dong pinakamalaking US base ang Amerikano sa gitnang silangan. At ang tanong, kailan kaya tatargetin ng mga Iranians ang base militar dyan sa Pilipinas na pinakamalaki rin sa Southeast Asia? No? Dahil ang mga base militar ng Amerikano, hindi na sila nagpapatakbo. Tayo mga Pilipino na nagpapatakbo dahil sa EDCA, talagang pinayagan ni Bangag Jr. na dagdagan pa. Assuming na it was Noynoy na pumasok sa ganyang kasunduan, ang ginawa naman ni Noynoy ni Bangag Jr. Halos dinoble yung mga base militar na ibinigay niya free of charge para gamitin ng mga Amerikano. So ngayon, dahil talagang ang pagganti ng Iran ay pananarget ng mga base militar ng mga Amerikano, may posibilidad na pati tayo talaga matarget ng mga Iranians. Hindi ko po sinasabi na gagamit sila ng intercontinental ballistic missiles, pero pwede sila magpadala ng mga suicide bombers dyan, no, sa mga base militar ng Pilipinas para lang iparating na talagang ang Iran ay gumaganti at kayang tumayo laban sa mga Amerikano. Ano pa ba ho mga maging epekto nito? Natural, alam na natin yan. Bukod sa immediate kaligtasan ng halos 1 milyon natin mga kababayan dyan sa gitnang silangan, na ang sabi ni Bangag ay magpapadala raw siya ng Navy ship. Alam mo ba, napakabobo po ng ganyang desisyon. Unang-una, sinarado na nga po ng Iran yung isang strait na pinagdadaanan ng lahat ng mga langis. Meron po kasi isang strait dyan na dinadaan ng lahat ng mga oil tankers na kontrolado ng Iran. Dahil itong strait pong ito ay katabi ng kanyang teritoryo. Paano naman makakarating doon ng kahit anong barko? Sinarado na ng Iran yung strait na yan. Hindi na makakadaan ng kahit sinong barko dyan. So bakit ka magpapadala ng warship? Pangalawa, ang gray ship po ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakikipagdigmaan. Dahil nga merong base militar ang mga Amerikano dito sa Pilipinas, baka sabihin ng Iran, kaya nagpadala ng Navy ship, dahil nakikisali na sa gera ang Pilipinas, lalo pa tayo mabobomba, no? Di ba po? Kaya nga po, yan ang hirap sa mga bangag na hindi man lang nagtapos ng kolehiyo, hindi alam ang ginagawa, hindi alam kung ano magiging repercussions ng kanilang mga desisyon, gaya na pagpadala ng isang Navy ship.
Tayo nga po nawala sa atin ng Scarborough Shoal dahil mga panahon ni Noy Noy, nagpadala siya ng Navy ship, no? Samantalang ang China ay palaging Coast Guard. Kasi ang Coast Guard ay civilian, ang Navy ay or gray ship ay military. So kapag nagpadala ka ng military, handa ka na gumamit ng dahas, no? So yun ang ginawa ng China. Forever na tayong pinatalsik doon sa Scarborough Shoal at kahit anong pagtanggi ni Trililing, hanggang ngayon marami naghihinala gaya nung nasirang JPE na kaya nawala sa atin ang Scarborough Shoal dahil nga sa mga gawain niya si Trililing.